Oo. Yan, 40 minutes para mag-alarm. Upo muna tayo mga kapatid. Good evening po sa ating lahat at sa pong opportunity muli na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. At pwede na ba yan? Yung mic. Parang hindi na ako masyado sumigaw. Si Pastor Bong po ay nanggaling pa sa Pasay. So, siya ay malilate. Kaya take over. Kaya ito pong preaching na to ay medyo mainit-init pa. Nagagawa lang. 5 page lang eh. Siguro pag napaghandaan, mga 10 page. Mapalad kayo, 5 page lang. Magandang gabi po sa ating lahat. At meron po isang taong nagngangalang si Joseph Scriven. Siya po ay nakatira sa Ireland at ipinanganak noong 1819. Siya po ay nakapagtapos ng kolehiyo at naging isang teacher. And then, nagkaroon siya ng settle na siya sa kanyang buhay, masaya na, professional na, nakakapag-aral na. But unfortunately, bago yung day ng kanyang kasal, yung kanyang ipapakasalan ay nalunod. So, nakita natin si Nash sa Going Bulilit. Ang saya, di ba? Mga bata pa lang sila, pero ngayon malaki na, kinasal na. Think of that moment. Kakasal ka na bukas, tapos biglang nalunod pa yung mapapangasawa mo. The grief was more than he could bear. So, ang ginawa ni Joseph, lumipat siya ng bansa. Pumunta siya ng Canada to start over. And then, meron siyang na-meet na babae na naging dahilan para siya ay umibig muli. Ang pangalan niya naman ay si Eliza Rice. And then, itong si Eliza Rice, guess what? Ano nangyari sa kanya? Bago ulit sila ikasal ni Joseph, unfortunately, nagkasakit at namatay din yung babae. So, 2 beses na. Brother Adrian, huwag kayo masyadong magra-rides. And then, sobrang down. Hindi pa nagtatapos ang mga pagsubok na nangyari kay Joseph. Dumating yung time na nasa Canada na siya, tapos yung nanay niya nasa Ireland. Then, nagkasakit yung nanay niya. Then, namatay. At dahil wala siyang pera, from Canada to Ireland, hindi niya nabisita yung kanyang nanay na may sakit and eventually, namatay. Mga kapatid, katulad ni Joseph Scriven, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Ano man pagsubok sa buhay, trials, troubles, challenges that we may face. Iba-iba man tayo. But the point is, all of us, meron tayong mga troubles na kinakaharap. And we don't know what we are experiencing right now. Our time is not enough para i-share natin yung mga trials natin na kinakaharap. But, though we have struggles, and all of us, we experience that, in our passage tonight, makikita natin that whatever we experience right now, meron tayong Diyos na magko-comfort in every moment of our life. I want to invite you to open your Bible in 2 Corinthians chapter 1, verse number 1 to verse number 7. Tumayo po tayong lahat at i-share po natin ng ating mga Bible. 2 Corinthians chapter 1, verse number 1 to verse number 7. Basahin po natin ang salita ng Diyos ng salitan. Andiyan na po kayo sa amen. Wala pa ako narinig nag-amen. Yan. 2 Corinthians chapter 1. Okay. Yan, kaya niyo yan. Pa-help na lang sila, Brother Raymond, para makasabay din sila sa pagbasa. Paalala ko, no? Pag sinabi ng preacher, nakita nyo na ba?
Pag nakita nyo si amen, pag hindi nyo pa nakikita, huwag nyo kayong mag-amen. Kasi indication sa amin yon na kung lahat nandun na ba. Hindi pa nga nakahawak ng Bible, amen agad. Okay, andyan na tayo. 2 Corinthians chapter 1, verse 1 to verse number 7. Are there, say amen? Basahin po natin yung salitan. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Verse 5, for us the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded in by Christ. Verse 7 altogether, and our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation. Let's pray. Father, great God in heaven, Lord, we come to you tonight, and we know that you're the God of all comfort, no matter what we experience in our life. Lord, you don't promise us that we will always see rainbow, but there's a lot of times in our life that we are in the middle of the storm. And yet, you promise us from your word that you are a God of all comfort. Thank you for comforting us, Father. In Jesus' name I pray, my Lord and Savior. Amen. You may be seated once again. Katulad ni Joseph Scriven, meron tayong mga trials, troubles in life, and kinakaharap sa buhay. Marahil ito ay health issue. Halimbawa ngayon, diba, medyo nahihirapan akong nag-aabol akong huminga. Pero yung iba, sobrang lala. Cancer, yung isang member ngayon sa Santa Mesa, namatay dahil sa cancer. Physical disabilities, or kung ano pa man. Or minsan tinatrangkaso tayo, or emotional or psychological challenges. For example, overwhelming grief and loss. Pag tayo namamatayan, pag nawawalan tayo ng mahal sa buhay, katulad na nangyari kay Joseph Scriven. 2 beses na sana siyang ikakasal, pero 2 beses din namatay yung kanyang papakasalan. Tapos namatayan pa siya ng nanay. Persistent stress. Meron tayong mga stress sa buhay. Meron tayong mga trauma na hindi natin ma-overcome. Or maybe we have financial difficulties. Walang trabaho, walang project, walang biyahe, walang kita. Ay nako, di ba kaya dyan? Wala pang incentive. Wala tayong pambayad sa utang. O marami tayong mga pagkakautang. Mahirap buhay araw-araw. Or we have marital problem, relationship problems. Yung iba, magbe-break na. Yung iba, malapit na mag-break. Yung iba, nag-break na. Broken homes. The pain of separation. Or meron tayong mga social issues in life. Mga young people, hindi natin nakakausap. Yun pala, sila, nabubuli na sila sa kanilang school kung bakit ayaw na nilang pumasok. Or work-related problems. Ikaw, meron kang mga taong nasa under mo. Tapos, ang hirap-hirap nilang pasunurin, tapos hindi ka nalang nire-respeto. That is trouble, that is problem. Stress tayo sa mga trabaho natin. Or meron kang kaaway sa trabaho mo. Or about life transitions. Meron akong students sa WCC, hindi siya naka-adjust sa pandemic to new normal. Yung body clock niya pa rin, panggabi pa din. Kaya hindi siya nakakapasok. Hindi nakapag-adjust. Mga transitions in our life. Kung ikaw ba, mag-quit ka na ba sa trabaho? Or lilipat ka na ba ng bahay? Lilipat na ba ako ng place? Magre-resign na ba ako? Or sometimes, we are struck by natural circumstances in life. Like earthquakes, lindol,
Ayan ang disaster na hindi natin kayang i-detect. Ngayon, pag-ulan na naman, babahain na naman tayo. Or, nung nakaraan, di ba? Burn out dito, di tayo makatulog. Kasi pumutok yung transformer. Sa mga sunog, may mga aksidente, meron tayong mga little accidents na nangyari, lalo na yung sa mga nagmumotor. Or we have personal failures and setbacks. Nalugi tayo sa business, marami kang mga pagkakamali, marami kang public embarrassment na ayaw mo nang humarap sa maraming tao. How about sa church? Meron tayong mga spiritual trials. Marami tayong mga struggles na hanggang ngayon hindi pa natin na-overcome. Nagre-wrestle pa rin tayo, nagda-doubt pa rin tayo sa ating pananampalataya. Marami tayong persecutions na nagaganap sa ating buhay. And in all of those things na kinakaharap natin, anumang form ng troubles, trials in a life, either sa pera, either sa pag-aasawa, either sa paghahanap mo ng kalooban ng Panginoon, sa pag-aaral, sa trabaho, we as Christians, God doesn't promise us to always see sunshine. Hindi pa laging masaya. We will experience those things. Kahit maging mayaman ka na, may problema ka pa din. But in all of those trials, problems, troubles in life that we will come in our life, anong assurance na makakahanap tayo ng comfort? Can we find comfort? Saan tayo makakakuha ng comfort? Bakit tayo binibigyan ng mga challenges? And in our passage today, binasa natin mga kapatid, that God is the God of all comfort. And I want to encourage you this night, we have the assurance of our comfort. Merong magko-comfort sa atin at walang iba kundi ang ating Panginoon. So whatever you're facing right now, you're hoping that someday God will give you this, pero parang wala nang pag-asa, hindi sinasagot ng Diyos yung mga prayer mo. Ano man yung mga doubts, pag-iisip natin, anything. God can comfort you because He is the God of all comfort. And number one, that we can learn here, in verse number 3. But before that, I want to take a look in verse number 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother. You notice that this is the 2 Corinthians. Because in 1 Corinthians, Paul addressed a lot of problems that they are facing. Merong anak, dinali yung asawa ng kanyang tatay, yung pangalawang asawa, yung may church issue, ganyan-ganyan. Tapos sinabi ni Apostle Pablo, ganyan-ganyan, magsisi kayo. Lahat ng masasamang salita, lahat ng mga masasakit na salita, nasabi na ni Apostle Pablo. Kanino? Dito sa Church of God, which is at Corinth. But here in our book of Apostle Paul, his second epistle to the believers at Corinthians. After na disiplinahin tayo ng Panginoon, meron siyang comfort na ibinibigay. Verse number 2, grace be to you and peace from God our Father and from our Lord Jesus Christ. Verse number 3, one thing that we can learn, our God is the source of our comfort. Sino ang source? Sino ang dahilan? Kanino magmumula ang ating kaaliwan? Walang iba kapatid kundi sa ating Panginoon. In verse number 3, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ. And who is that Father? He is the Father of mercies. What do we mean by that? Mercy is something that we deserve, but God postponed it, or God doesn't give that to us. Dapat ibigay sa atin, pero hindi binibigay sa ng Diyos dahil nahahabag sa atin. Mga kapatid, if God will just pairalin niya lang ang pagiging just, nobody will go to heaven. If God will be just lang, He will not show His mercy, we will all go to hell. But that hell that we deserve, hindi binigay sa atin ng Panginoon because of His mercy. And since God is full of mercy, naawain siya sa atin. Ano man bagay ang kakahirapin natin in our life, palaging maaawa ang Diyos sa'yo.
Look at verse number 3 again. Father of mercies and God of all comfort. God is the comforter in every situation. Look at the word all. Ano mang sitwasyon. May mabasa ka sa Facebook na para maging dahilan para magkaroon ka ng kirot sa dibdib mo kasi magda-doubt ka or whatever, nagdududa ka something or somewhat, but God can still comfort you in every situation in life. Every negative thing, lahat, iko-comfort tayo ng Panginoon. Kahit nagda-doubt ka sa Panginoon, iko-comfort ka pa rin ng Panginoon. God is active in comforting us in our tribulation. Look at verse number 4. Who comforted us in all, again, inulit yung word na all our tribulations. Anong pagkakataon na hindi ka kayang aluin ng Diyos? By the way, the word comfort, if you translate that in Tagalog, aaluin ka ng Diyos. Iko-comfort ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan sa ating isip that passes all understanding. Nakapayat parang ang gulo-gulo ng mundo, God will give you peace. God will assure you that my son, my daughter, everything will be all right. God who comforted us in all our tribulation. Now, the question is, who is the source of your comfort? Or what is the source of your comfort? Kung ikaw, ang comfort mo pa din, kapag nagkakaroon tayo ng problema sa buhay, katulad ng halimbawa, pag-iinom, hindi ka mako-comfort niyan. Amen? Sino makakapagsabi na ang alak ay magiging dahilan para maaliw ka? No, physically, pag gising mo, masakit ang ulo mo. Amen, Brother Arby? Hindi ka ba nagiinom dati? O, nagiinom ka pala eh. Hindi ko ba sinabi ngayon, di ba, Brother Joey? Pero pag mag-inom pa rin tayo ngayon, mamayang gabi, masakit pa rin ang ulo natin bukas ng umaga. Ang pagkakalab, hindi ka aaliwin yan. Huwag kang maniwala sa kanta na ang kailangan mo isang red horse pampatibay ng loob. Mali yun. Hindi yun pang Kristiyano. Niloloko lang nila yung sarili nila. Pagkagising nila, andun pa rin yung problema. Or akala mo, yung excessive na mga habits natin na makakalimutan mo yung problema mo. No. Cellphone, movies, etc., etc., though, madadivert lang yung attention mo, pero still, nandun pa rin yung problema. How about yung minsan ang ginagawa ng mga tao, dahil may problema sila, ang gagawin nila, mandadamay sila ng taong nananahimik para magkaroon din ng problema. Sa kanila, doon sila nako-comfort. Hindi lang ako, siya din. Is that source of our comfort? No. O self-harm. Sasaktan natin yung sarili natin. Uuntog natin yung sarili natin sa ulo. Maglalaslas tayo. Or we just ignore or we just suppress our emotions. Yun yung source ng comfort natin. Or we will just withdraw ourselves from the others. O meron tayong mga behaviors na hindi tama. Or spiritual disconnection. Kung kailan may problema ka, tsaka ka pa umaalis sa simbahan. Kasi baka i-judge ka ng tao. My brother and sister in Christ. You must accept. Kailangan mong tanggapin na hindi certain ang buhay mo, na yung mga plano na pinaplano natin, mag-fail talaga yan. Kasi unang-una, hindi ka Diyos. Pangalawa, tao ka lang. Either, hindi yung, meron akong kaibigan, sabi niya, alam mo kasi ganito kasi yung problema namin eh. Sa relationship namin, sasabihin niya, magpaplano siya, ito perfect. Dapat yung plano na yun, masunod. Kapag hindi nasunod, yung perfect plan, ibig sabihin, may hindi naging loyal or somewhat. Mga kapatid, tandaan natin, ang palaging perfectong plano ay ang plano ng Diyos. Kailangan natin tanggapin na pag dumating tayo sa mga
time na ganyan, palagi tayong babalik sa ating Panginoon. Lord, alam ko po that you're the only one who can understand me. Maganda, mayroon tayong mga friends, mayroon tayong pamilya. But then again, kahit yung asawa mo, hindi sa lahat ng pagkakataon, maiintindihan ka niya. God will use persons to comfort us, pero ang Diyos absolutely, hindi niya tayo i-fail na i-comfort tayo. Ang problema lang, brother and sister in Christ, hindi tayo kumakatok, hindi tayo nagnanak, hindi tayo nagsisik, hindi tayo naghahanap sa kalooban ng ating Panginoon. So in times of our trials, come to the Lord because He is the source of all comfort. Huwag tayo saan-saan pumupunta para ma-comfort tayo. Unang-una, pumunta tayo sa ating Panginoon. Second, not only that God is the source of all comfort. Look at this, napakaganda nito mga kapatid. God's comfort, dahil tayo, kino-comfort tayo ng Panginoon during trials of our life. Yung pag-comfort sa atin ng Panginoon will equip us. I-equip tayo to comfort others. Kaya pala nangyayari sa akin to, kasi yung mga learnings na matututunan ko sa mga nangyayari sa akin, ay magiging dahilan para ma-comfort ko din yung iba. In verse number 4, look at here. That we may be able to comfort them which are in any trouble. God has a reason why we face different challenges in our life. Alam nyo, ang buhay natin hindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, eto lang yung mangyayari sa'yo. No. Gaano ka ka-sure na buhay ka pa bukas? Gaano ka ka-sure na yung mga mahal mo sa buhay, bukas buhay pa? Walang 1, 2, 3, 1, 2, 3 na absolute, alam natin yung mga nangyayari sa ating buhay kahit maganda pa yung plano mo. Iba-ibang araw, iba-ibang linggo, iba-ibang buwan, iba-ibang taon, iba-iba ang kakaharapin natin sa buhay. Amen? Hindi yung, ikaw, Sister Lisel, sa buhay na to, ang palagi mo lang magiging problema, pera. Tanong, pera lang ba lagi ang problema natin? Kahit may pera tayo, may problema pa rin tayo. Now, the question is, Lord, bakit mo ba binigay sa akin ko itong problemang to? Kasi ito yung reason ng Panginoon. Look at this, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Binigay sa'yo ng Panginoon, hanggat hindi mo matututunan yung story, hanggat hindi mo matututunan na ang Diyos ang solusyon sa mga problema natin, hindi ka makakaon sa problema na yan. Nakuha natin mga kapatid. Pag nakuha mo na, okay, Lord, sige. And then, pagdating ng araw, kaya pala, gagamitin ka din ng Panginoon para sa mga taong ganun din yung pinagdaanan. Kaya nga habang tumatanda ang tao, mga kapatid, marami siyang mga na-experience sa buhay. Palagi tayong magtanong sa kanila. Kasi yung mga experience nila, kung paano sila dinil ng Panginoon, marami tayong matututunan. That we may comfort, able to comfort them. Those trials, it will equip us. Yun yung mga reason ng Panginoon kung bakit nararanasan natin yung mga trials na yan. Kasi someday, meron sa yung ibibigay ang Diyos na tao, naranasan, yung naranasan mo dati. I believe yung nangyari kay Sister Julie. Diba? Alam niyo naman yung nangyari sa kanya, diba? Someday, yung mga pangyayaring, mga hindi magandang mangyayari sa kanya, magiging good din yon. Kasi ginamit ng Panginoon para na-comfort siya in that situation and someday He will comfort others. Kaya mga kapatid, magpakalakas tayo. Amen? Merong nakatingin sa'yo. Hindi mo lang alam, pero laging merong nakatingin sa'yo. Una, yung ayaw sa'yo, yung gusto kang ma-down. Pero hindi lahat ng nakatingin sa'yo gusto kang i-down. May mga taong nakatingin sa'yo na tinitignan kanila kasi you are encouragement to them. Amen? Ay, si Brother Real ganito, nagpapatuloy sa Panginoon. Verse number 5. For us,
by comfort wherewith we are ourselves comforted of God. Verse 5, for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. So Paul is saying is, the same thing that we share in Christ is the same consolation and comfort that we have in Him. Remember, kung tayo nasa Panginoon, kung tayo ay anak ng Diyos because we believe in the Lord Jesus Christ, not because of our works, not because of our religion, not because of anything else, but because we put our trust in the Lord Jesus Christ, and we were in Him, and the Bible says that we share the same suffering in Christ. Na kung ano yung mga pinagdaanan ni Kristo, no one is greater to his master. But, though we have the same suffering that Christ lived, at ganun din yung mangyayari sa atin, huwag kayong mag-alala. Because the verse 5 says, so, our consolation also abounded by Christ. Ganun ka din i-comfort ng Panginoon. We are in Christ, and the Father loved His Son so much. The Father loved the Lord Jesus Christ, and we are in Christ. Kaya nga yung pagmamahal sa atin ng Ama, nakadepende kung ang isang tao ay naka-in Christ, nasa Panginoon, naka Lord Jesus Christ. Now, the Bible sent the Holy Spirit. Kaya, merong vlogger, di ba, yung doktor, tas yung asawa ng doktor, nagpa-podcast sila. Though, mga cliche lang na naririnig sa tenga, siyempre, hindi naman siya theologian or preacher or whatever, or teacher ng Bible. Pero mali yung, kung may maririnig tayo sa tenga natin na huwag natin gawin, huwag mong gawin. Hindi kasi naman naririnig sa tenga. No, God doesn't whisper, literally sounds to our ears, but deep inside of us, we have the Holy Spirit who always talks to our conscience. May mga pagkakataon sa buhay natin na sinasabi ng Holy Spirit, lumapit ka sa Diyos, pero ayaw mo lumapit. Kasi, Lord, kaya ko na to. And that is pride. Pag may problema ka, hindi ka lumalapit sa Panginoon, pride yun. We can encourage our brethren when they see that we are still faithful, even facing troubles in life. And that is verse number 6. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same suffering which we also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. We have a different form of challenges. Iba-ibang tao, iba-ibang challenges ang kakaharapin natin sa buhay. But, we have that same affliction. Mahirap. Hindi tayo palaging masaya. Alam nyo, one of the most main conception in Christianity is this, na kapag may problema ka, hindi ka pwedeng umiyak. No, umiyak ka. God wants to show your emotion to Him. Iyak mo sa Panginoon. Kanino ko iiyak? Sa Panginoon. Yung idea ng casting all your cares upon Him for He cared for you, the idea of casting in the New Testament, in the Old Testament, it is like a ball. You pass to the other. Bukas magbabasketball tayo, 4:30, huwag yung kalimutan na. Ganon, yung idea ng casting, roll upon, ipasa mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ipasa niyo sa akin bukas, Brother Oliver. Yun ang ibig sabihin. Ibigay mo sa Panginoon. Now, we have the same affliction and yet, we can find comfort in God. Though mahirap, God can assure us that we have this comfort, and that will lead us to the third point in verse number 7. God's comfort, not only God is the source of our comfort, not only God's comfort will equip us to comfort others, but also God's comfort will assure us in every moment of affliction. Anong ibig sabihin niyan, Brother Jomar? Makakasigurado ka na anumang pagdadaanan mo, palagi kang bibigyan ng Diyos ng comfort. What is the, anong dapat mong gawin? Come to Him. Lumapit ka sa Kanya. Verse number 7, and our hope of you is steadfast. Nakakasigurado ako, knowing that as ye partakers of suffering, so shall ye be also the consolation. Kung merong trials, merong comfort.
Di ba sabi nila ganito, kung meron pagsubok, laging may solusyon. Tama yon. Pero hindi natin palaging makikita yung solusyon. Minsan yung solusyon, hindi minsan, palaging nasa Panginoon. Pero ang palagi na nangyayari sa atin, meron tayong problema, we will try to figure it out sa sarili natin. Palagi natin kaagad sabihin, Lord, ano solusyon? At kapag kinomfort ka ng Panginoon, hindi mo pa kayo nakikita yung solution. That is solution itself. Yung comfort na binibigay sa atin ng Panginoon. Every time na nasa sitwasyon tayo na hindi maganda, magkaroon tayo ng practice na in our mind, sabi ng Bible, pray without ceasing. Don't stop praying. Kausapin natin ng Panginoon. Di ba pag ikaw meron kang kaibigan, nakakatawa, isisend mo sa kanya. Pag meron problema, palagi kang magchat-chat sa kapatid mo o sa nanay mo. Sa atin, hindi natin kailangan ng cellphone. Hindi natin kailangan ng gadgets para kausapin ng just silently, ano man ang ginagawa natin, kausapin natin ng Panginoon sa atin, sa ating puso at sa ating isipan. Amen? Suffering is certain. Totoo na merong suffering in our life. But we have the assurance of God's comfort. Charles Spurgeon said, God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. We must trust His heart. So, hindi ko sana ikikwento to, pero since tayo lang naman, ikikwento ko na. Last time, March 3, nag-exam ako sa civil service exam. So, sabi ko, Lord, gusto ko, ang dahilan ko, kinakausap ko ang Panginoon, ang dahilan ko naman para mag-civil exam, yung gusto ko kasing ma-encourage yung mga young people na itry nyo din. Baka someday, kailanganin nyo makapag-work kayo sa government. Kasi may mga nag-work sa government, hindi sila ma-regular, hindi din sila ma-promote kasi wala silang civil service. So baka someday, kailanganin. Kaya gusto i-encourage yung mga young people. So, sabi ko sa mga young people, yung thought na nag-try ako mag-exam, good example yon. Pero yung hindi ako nag-review, hindi naman yun good example. So sabi ko, nung nakita ko yung exam, napakanta na lang ako ng di na ako aasa pang muli. Kasi sabi ko 1.5 hour, tapos 120 question, tapos confident ako eh. Pero pagdating sa math, hindi ako confident. Ang dami niyang tanong. Tapos hindi ako nag-try mag-solve kahit mga number sequencing lang naman. So ina-expect ko na babagsak ako. At alam niyo nangyari? Bumagsak nga. Amen. Sabi ko, ina-expect ko na eh. Pero bakit malungkot pa din, Brother Joey? Bakit malungkot pa din? Ganun pala, no? Kahit ina-expect mo na bukas, yung mga makakalaro ko sa basketball, talo na naman. Kasi mula nung naglaro ako, di ba ako natalo eh. Kuya Jun? Siguro pag si Kuya Jun, matatalo ako. Hindi, kidding aside, kaya in-expect mo na, malungkot pa din pala. Nakaramdam pa rin ako ng lungkot. Kasi bumalik yung alaala ko na nung nag-exam ako sa MAAP, yung ako at si Papa, hinahanap niya yung pangalan ko. Yun yung heartbreaking. Hinahanap niya yung pangalan ko, binabalik-balikan niya kung nandun yung Liga si Jomar. So bumalik yung alaala ko ngayon. Tapos kaya ako nalungkot, Brother Adrian. Hindi dahil bumagsak ako. Yung memories na yun. Pero, sabi ko kay Lord, parang ang lungkot ah. Nag-pray agad ako. Kasi, yung iba, hindi ko muna, parang pinalipas ko muna ng 2 oras. Pero naalala ko din, na every time na hindi, may mga bagay na hindi binibigay sa iyo ng Panginoon, kasi meron siyang mas magandang ibibigay sa iyo. Yung mga ganong thoughts, diba? Paano kung ganito, ganyan. Marami tayong hypothetical situation, what ifs eh. No, alisin na natin yun. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, kung ano yung kalooban sa'yo ng Panginoon, then magstay tayo sa kalooban ng Panginoon.
At alam nyo si Joseph Scriven, balik tayo sa kanya as we end. Namatay yung asawa niya, mapapangasawa niya, tapos na-inlove ulit, namatay na naman, tapos namatay yung nanay. Ano pang problema ang pwede mo kaharapin para hindi ka umiyak? But because of that, mga kapatid, diyan na din nasulat yung hymns na this is the most yung pinakamagandang line sa hymn na sinulat niya. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptation? Is there any trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. And we know this song. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. So I encourage you, brothers and sisters in Christ. Whatever your situation right now, God can comfort us because He is the God of all comfort. Let's go to the Lord. Let's all stand up and let's pray. Father in heaven, thank you for this time from 1 Corinthians that you are a God of all of comfort. Kayo po ang source ng aming comfort. Hindi po kung ano-anong mga bagay man dito sa mundo na ino-offer na kasinungalingan na dito kami sasaya. No, Lord. It is when we expose to your Son, our Lord Jesus Christ. It is when we roll our burden to you. That is the solution. And you will give us comfort. Lord, thank you very much. Hindi mo man kami bigyan ng palaging sunshine, but you promise us that you will be with us no matter what. And that is comforting. Panginoon, oh, what peace we often forfeit. Merong peace na kanang ina-offer, pero maraming pagkakataon na re-reject ka din namin, Panginoon. Patawad po. Dalangin po namin na anumang pagdadaanan namin sa buhay at pinagdadaanan ngayon, palagi kaming manangan sa inyo. Salamat po sa inyong anak na binuhis ng kanyang buhay upang kami magkaroon ng kaligtasan. Salamat po sa mga kapatid na dito. Nawa ma-encourage po sila. At sa mga kapatid na makakapanood din po ng mensaheng ito, i-bless niyo po sila, Panginoon. Lord, may you bless our pastor. Bless each and every one of us. And brother and sister in Christ, let's have silent of prayer, moment of prayer. You can come to the altar or pray from where you are. Talk to the Lord. Say sorry. And tell the Lord, Lord, please comfort me in my situation. Father, once again, thank you, Lord. Palagi niyo pong ingatan ang mga kapatiran, balat ng aming pananampalataya, at ganoon din sa aming mga kapatid na walang trabaho, bigyan niyo po ng trabaho. May mga sakit, pagalingin niyo po. At palagi pong patuloy, magawa po namin yung Great Commission, which is to make disciples, to evangelize, to teach. And marami po kami madalang kaluluwa sa inyong paanan. Lord, please bless us. And